Aries, maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Tagalog Sun, Moon, Rising Sign and Venus general reading para sa sign ng Aries para sa Oktubre. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. At kung hindi nakarelate, okay lang yun. Maaaring ang susunod na pag-upload ang siyang makarelate tayo. Ngunit naniniwala ako na meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. At maaaring iyon ay sa oracle card sa dulo. At meron itong extended reading. May extended reading tayo. Follow nyo lang yung IG account and then comment Aries. I-DM ko sa inyo yung link sa extended reading. Itong reading na ito, enough na to as it is. Yung extended ay exploration lang ng mga cards na malakas ang sinasabi, malakas ang mensahe na napipick up ko sa kanila. So, i-explore natin yon. Okay, Aries, maayos ang kaperahan natin ngayon. Maaaring nararamdaman, nice, 2 beses, King of Pentacles, ang ganda. Dalawa kasi yung King ng deck na ito. So, feminine and masculine. So, maaaring meron kang kaasawa o karelasyon o kaibigan na matalik parang partner siya na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung hindi naman earth sign, maaaring ito ay enerhiya na perfectly fine. Maganda ang takbo ng kaperahan this month. Maaari din na magkakaroon ka ng pera, big project, at itong big project na to magsisecure ng future mo kasi hindi mo siya kailangan gastusin. Say, top of your health ka ngayon, wala kang kailangan gastusin sa health expenses, sa pera, lahat na bayaran mo na. Pwede din na ito ay para sa iba sa inyo na fully paid ka na sa utang, pwedeng ganon. Pero pwede din na ito ay ang lakas ng energy ng pera, finances na on top of your finances, at pwede din na yung iba sa inyo dahil marami kayong extra finances. So iniisip nyo saan kayo mag-i-invest, magpapaaral ba ako ng pamangkin? Ganun. Meron ba akong bibiling bahay, kotse, lupa, ganyan. Mag-e-explore ba ako ng ibang investment opportunities? Meron ba akong ibang meron ba akong ibang tatahaking landas when it comes to kaperahan, when it comes to investment? Malakas itong enerhiya ng High Priestess dito. Ito ay tune into yourself. Pagkinig sa gut feel ninyo. Maaaring nabigyan kayo ng isang malaking halaga dahil natapos nyo na yung project. So ngayon iniisip mo saan ko kaya magandang dadalhin ito. At siguro hindi kayo magkasundo ng asawa mo kung saan dadalhin ito, o hindi din kayo magkasundo kung ano nga ba bibilin. Bibilin nga ba? Ipapark ba natin sa digital bank? Ipapark ba natin sa bangko? Pagbabayad ko ba ng tuition? Mag-a-advance payment ba ako? Hindi ka pa sure kung saan, pero malakas ang kutob mo na may specific na bagay na kailangan kang pang-investan. 9 of Wands under the High Priestess. Nakaraos na. Feeling ko nakaraos ka na. Pwede din na napapraning ka ba sa AMLA? Ganon. Anti-Money Laundering Act. Kasi sobrang laki ng amount. Di mo alam kung paano ilalagay sa account mo. Offshore account ba ito? Nanalo sa loto, pwedeng ganon. At hindi mo sure kung, alam mo yun, may blessing na dumating sa buhay mo, or may blessing in terms of finances, pero namomblema ka ngayon kung saan mo dadalhin yun, or namomblema ka kung mahuhuli ka ba. Ano ba to? Malinis ba to na pera? Meron kang isang bagay na kinapapraningan, at may isang bagay ka din na parang under negotiation, o parang willing ka to negotiate para lang makuha ito. May kinalaman talaga sa pera. Pwede din na health. Pwede din na ewan ko, pero baka isa lang yung makarelate sa inyo. Isa lang nga siguro, o wala talaga makarelate sa inyo. Ang pumasok sa isip ko yung yoga teacher. Mahal kasi ang yoga teacher training, 'di ba? What siguro kahit anong training na lang.
na mahal. Pwedeng food entrepreneurship, ganyan. Chef. Meron kang malaking amount na naipon at hindi mo sure kung saan siya dadalhin. Gusto mo mag-aral ng isang course na mamahal, gusto mo mag-aral abroad. Pwede din na nagdadalawang isip ka kung mag-aaral ka abroad. Pero may siguro yung partner mo o parents mo, mga kaibigan mo, tutol dun sa decision mo na dun gamitin yung pera. Pwede din na sasakyan to. Mag-business kaya ako, ganyan. Mag-invest ako sa sasakyan. Pero pwedeng depreciating value yung gusto mong bilhin. You have this big amount of money na hindi mo alam kung saan lalagay. Hindi siya windfall pinaghirapan mo siya, feeling ko. Tapos, meron kang passion project. Halimbawa, pwede din na passion project. Gusto mong bumili ng software, gusto mong mag-invest sa studio, magpatayo ng studio, gusto mong mag-camping life, major decision. Meron kang pinag-ipunan na malaking amount at meron ka ding major life decision na gustong gawin. Pwede din na gusto mo mag-YOLO, umalis na lang sa bahay, mag-travel abroad, ubusin yung pera mo sa Southeast Asia, traveling the world, ganyan. Kasi gusto mong makamove on sa isang bagay na sinaktan ka, ganyan. Pero pwede din na yung iba sa inyo gustong mag-travel overseas to meet yung partner niya, fiancé, ganyan. Online karelasyon na na-meet online, ganyan. Tapos may mga tao siguro na tutol, pero gusto mo talagang gawin to. At sabi ng kutob mo, this is the lone chance. Ito na yung tanging pag-asa ko para maisa katuparan ang pangarap ko. Ridiculous siguro para sa iba, o pwedeng ikaw din mismo, feeling mo kalokohan lang yung pangarap mong yun, pero pangarap mo siya. At alam mo sa sarili mo na gusto mo siya, it's now or never, gusto mo siyang gawin. May kinalaman yun sa pera, pero pwede din na earth sign nga itong dalawang to. Pwede din kasi na meron kang variable insurance, kanyan. Or pwede ding time deposit. Tapos gusto mo na siyang galawin. Gusto mo na siyang gamitin sa isang bagay na major life decision. At gusto mo siyang gawin na probably because nanggaling ka sa isang breakup, or probably because nawalan ka ng trabaho, o pwede din na napapraning ka. Lahat tong nasa ibabaw, medyo siya, low vibe siya. Low vibe meaning kung hindi negative, out of anxiety, out of takot, out of sadness, may gagawin kang life decision out of those feelings. Kasi itong 9 of Cups, are you negotiating your value, negotiating your worth? Nanggagaling ba siya sa poverty mindset ba? Nag-iisip ako ng magandang word pero yun na nga, sabihin ko na nga. Poverty mindset. Nanggagaling ba siya sa poverty mindset? Yung tipong naiinggit tayo sa ibang tao, gagamitin mo na yung insurance mo, ipo-pull out mo na yung insurance mo kasi gusto mo din ng travel, gusto mo din ng sasakyan. Pwede din na masyado kang depressed ngayon, gusto mong gamitin yung pera mo para makita mo naman ang light at the end of the tunnel. Pero itong dalawang to, nearing closure pwede din na wala kang tiwala sa skill set mo, kaya babayad ka na lang to complete a course. Syempre, isang tao lang din maaari makarelate dun. Pero, masyadong malakas itong na to. Hindi siya wise decision kung titingnan mo. Ridiculous idea siya. May gusto kang gawin Aris ka pa naman din, go-getter. Maaaring ridiculous yung decision. Hindi siya makabubuti in paper, makabubuti in plain sight, pero alam mo sa sarili mo na mapagtatagumpayan mo siya at matuturn around mo siya into something better or good, or mababalik mo yung investment.
return on investment. Pwede yung film, ganun, mabilis ang return on investment, pero malaking pera ang kailangan. Ganun. Pero mukhang aalis ka na doon sa may ano siya, may kapalit ba? Meron kang big thing na i-investan, pero ang trade-off nun is something na you hold so dear. Hindi ko alam kung ano yun. Pera ba? Pamana ng magulang, ibebenta mo kasi para makatapos ka ng school, pwedeng ganun. Big idea siya na out of pwede kasi na impulse eh. Pero ikaw lang yung alam mo na mapagtatagumpayan mo siya, tapos ikaw lang nakakaalam, tapos nahirapan kang i-explain sa ibang tao na itong desisyon na to, kaya ko to panindigan. So dahil ang dami sinasabi ng ibang tao na hindi nalabag sa gut feel mo, yun, confused ka ngayon, anong gagawin mo? Pwede din na nalugi ka sa isang investment, tas instead of recovery, nakafocus ka dun sa shit, nalugi ako. Nakafocus ka dun. Pero with the king here, pera, tas dalawa, double whammy. Alam mo yung ginagawa mo. Kahit pa out of out of spite, out of anger, out of tend to your garden. Alam mo itong card na to, align siya dun sa sinasabi ko kanina na kung tutuusin, di ba parang ang baduy ng suot niya. Pero tas parang nagbe-blend in, boring yung life niya. Pero meron siyang ginagawang something fruitful, which is farmer siya. So, may kinukultivate ka. Meron kang, kumbaga, sinisimulang itanim. Nagpa-plant ka ng seeds and ng something na magyayabong in the future. Hindi ka sure anong kahihinatnan nun. Ang tanging sure ka lang is at peace ka dun sa decision mo sa sarili ko. Ikaw lamang ang tatanungin, okay ka dun sa decision mo. Nagmamatter lang siya or nag-iiba lang or na lumalabnaw lang yung decision mo dahil ang dami nakikialam or dahil sa opinion ng ibang tao. At maaaring yung ibang tao na yun or mga tao sa paligid mo, it's either they're trying to bring you down or parang nasaktan ka ng mga tao sa paligid mo. So, maaaring nandun ka sa phase na nalungkot ka kasi hindi mo in-expect na ganun ka sama yung ugali ng mga tao. Pero, gayon pa man, hindi nagfo-falter, hindi nawawala yung yung tiwala ba? Tiwala sa sarili. Praning ka kung anong sasabihin ng iba, nalulungkot ka sa mga ganap na nangyayari sa paligid mo. Pwede din na inabandon ka, iniwan ka ng ng magulang mo, iniwan ka ng ibang tao, nagbeg ka for attention, nagbeg ka na wag ka iwan ng ibang tao, tapos parang hindi ka makatulog for the longest time. Pero malapit nang magkaroon ng closure magkaroon ng liwanag ang mga bagay na nagdudulot sa'yo ng doubt. Kasi siguro after this reading, susundin mo na kung ano yung sabi ng iyong gut feel, sabi ng kutob mo, sabi ng puso mo, susundin mo yung puso mo. Actually, itong card din na to, all about, self-compassion. Susundin mo yung gut feel mo na, hindi, kailangan ko pagkatiwalaan yung sarili ko, gagawin ko to, bahala na kung ano sasabihin ng iba. Kasi, for the longest time, all your life, pwedeng ganun, na nakikinig ka, sinusunod mo yung ibang tao, which is not very much of an Aries.
sa ngayon, you're stepping into your power na parang, ito ang susundin ko. Yung kutob ko ang susundin ko. At dahil dyan, yun, nagkukultivate ka nga, nagtatanim ka ng bagong panimula o more growth in your investment journey. So, yun, iwan ko nandito yun. Check nyo lang yung IG for extended reading kung gusto nyo panoorin. Mag-explore ako ng cards from here. At magtatanong pa kung i-clarify pa sila. We'll go deeper. So, follow nyo lang IG, comment Aries, and DM ko sa inyo yung extended link. So, salamat at see you soon, Aries. Bye-bye.